Pagkatapos ng Banu Umayyah, tapos pumasok na dito yung tinatawag na Abbasid. Sa panahon ng Umayyad, nung nawala sila, kinalaban sila ng Abbasid sa kingship, lahat ay nabura sila. Lahat ng pamilya nila pinatay ng Abbasid. Tapos kinuha yung kingdom, yung kingship, yung kaharian. Nasa ilang years na umabot yung pamumuno ng Abbasid. Tapos kinuha ng mga pamilya ng Abbasid yung gobyerno. Nawala na yung pamilya ng Umayyad, tapos lumabas yung pamilya ng Abbasid. Sila ay nagrevolusyon. Gumawa sila ng military. Nag-martial law sila. Ibig sabihin yung military na magkokontrol lahat. So anong nangyari? Nung kukunin ng Abbasid yung gobyerno ng Umayyad, gumawa sila ng private army mula sa Khurasan. Ang capital city ng Umayyad nasa Syria. So bakit doon sila nagtayo ng army? Kasi mas malayo. Yun din ang ginawa ng Abbasid. Nung hindi sila mapuntahan ng mga Umayyad kasi malayo, gumawa sila ng private army. At nung lumakas yung kapangyarihan ng mga sundalo nila, kumalas sila sa gobyerno. Lumaban sila sa gobyerno. Nung kumalas sila sa gobyerno, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya na makapangyarihan. Yung digmaan ng Umayyad at Abbasid. Yung gusto ng tao, Abbasid. Pero nasa gobyerno, yung Umayyad. Ang pinaka-huling digmaan nangyari, tinatawag na sa Ma'rakatuz Zab. Yung digmaan ng ilog sa Zab. Ang huling-huling khalifa na si Marwan ibn Muhammad ibn Hisham, ang huling-huling king ng Umayyad. Yung huling-huling digmaan sa tinatawag Ma'rakatuz Zab. Sa digmaan ng Zab, nanalo dito yung Abbasid. Dito na nagwakas yung Umayyad admin. Nawala na sila. Natalo sila sa digmaan ng Zab. Ang digmaan ng Zab, doon na yung huling-huling sundalo nila eh. Wala na silang sundalo eh. Nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno yung mga pulis pati sundalo. Hindi pwede na may kaharian ka tas wala kang gwardiya. Noong natalo sila sa digmaan ng Zab, lahat ng pamilya ng Umayyad pinatay ng Abbasid. Wala silang tinira. Bata, matanda, sanggol, pinapatay nila lahat. Kasi dala-dala pa rin yung apelido ng Umayyad. So, ganun ang politika. Kapag kilala yung apelido mo, iboboto ka ng tao. Kaya ang nangyari, ang ginawa ng Abbasid sa pamilya ng Umayyad, pinapatay nila pati bata. Para malaman ng tao nang wala na natirang Umayyad para hindi na sila tumulong pa kapag nagrevolusyon ulit. At meron lang dalawang natirang tao nun. Yung dalawang magkapatid na tumakas sila sa ilog ng Zab, nakatakas sila. At nung tumakas sila doon, yung isang kapatid na matay, tapos isa na lang natitira. So mula sa Iraq hanggang tinakbo niya hanggang doon sa Spain, sa Portugal. Tinakas niya mula sa Iraq hanggang Spain. Ang natira lang noon si Abdurrahman ad-Dakhil. Tinawag siyang Eagle of Quraysh ng Abbasid. Abbasid yung nagtawag sa kanya kahit kalaban niya kasi aminado na magaling talaga siya. Ang unang-una naging khalifa ng Abbasid, si Abu Abbas as-Saffah. Tapos noon, mahabang panahon na muno yung Abbasid, umabot ng 500 years. Yung pamumuno ng Abbasid. Pero ang nangyari, malaki yung Abbasid mula sa Spain hanggang sa Central Asia. Sipin nyo, mula sa Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, hawakin ng Abbasid hanggang sa Africa, hanggang sa Spain. Isa lang yung king. Malaki yun. Imagine, ganun kalaki yung kaharian ng Abbasid, kalahati ng mundo. Sa tingin mo, kaya nilang kontrolin hanggang dulo yun? Hindi, yun, nung nangyari yung ganun, nahati paliit ng paliit na yung Abbasid. Hanggang nagkaroon ng sariling gobyerno yung bawat bansa sa buong mundo. Kumbaga ito, may sariling gobyerno na yung sa Africa, may sariling gobyerno sa Egypt, may sariling gobyerno ganyan-ganyan, hanggang sa lumiit yung Abbasid doon sa Iraq na lang. Pero kinikilala pa rin nila na khalifa yung Abbasid. Paliit ng paliit yung nasasakupan ng Abbasid. Pero lahat ng buong mundo Muslim pa rin. Kumbaga ang nangyari, pangalan na lang yung sinasabing khalifa. Kumbaga presidente siya sa pangalan na lang. Kasi hindi niya na makontrol yung kalahati ng mundo sa sobrang laki. May sarili ng gobyerno yung mga tao sa kanilang mga lugar. Kinanong mo yung isang lugar, sino yung presidente niyo? Sabi niya yung Abbasid pa rin. Kumbaga sa pangalan na lang, pero pagdating sa sistema ng gobyerno, hindi nila makontrol na kasi malayo na nga. Dahil dito, nagkawatak-watak na yung mga Muslim sa sobrang laki ng Abbasid. Nandito yung mga Turk, mga tinatawag na Atrak, mga Turk sa Turkey, pati Armenia, Uzbekistan, Kazakhstan, tinatawag na mga Atrak yan. Pati naman yung mga taga-Afrika, tinatawag na Barbarian yan. At tinatawag naman dito sa kabila mga Arab, tas mga Egyptian, tas mga Andalusia. Pero ang khilafa nila, kinoconsider na sarili nila ang khalifa, yung Abbasid pa rin. Sinasabi ng mga ulama ng mga historian, ang Abbasid na sa history nila sa 500 years na hati sa dalawa. Unang-una yung kalahati nun ay consider sa mga Abbasid na Arab. Nung lumawak na yung kanilang responsibilidad sa sobrang laki ng nasakupan, kumbaga hindi na nila kontrolado pero sa pangalan na lang sila yung khalifa, yung king, sila yung presidente. Ang nangyari, nagkaroon na malaking impluensya yung mga tinatawag na Atrak, yung mga Turk. Sa ngayon yung mga Turkey. Pero ang origin talaga ng Turkey, mga Atrak yan. Yung mga Atrak, mga Central Asia yan. Malaki yung kanilang influence.
sa Abbasid. Nung pangalan na lang yung khalifa sa Abbasid, ay naging makapangyarihan sa mga military ang mga Turk. At dito, tinatawag ng mga Turk yung kanilang general na mga sultan. Ang sultan, hindi yan salitang Arabic sa isang king. Ang sultan, salitang Turk yan. Kung ba isang general, tinatawag nilang sultan. Pero hindi nila kinoconsider na king. Kasi ang king pa rin yung khalifa. Hanggang sa nangyari, inadapt nila yung salitang sultan, yun wala na yung Abbasid, tinawag nilang khalifa na sultan na. Kasi consideration na yung salitang sultan, nang galing sa Turk, kinoconsider nilang general hanggang sa naging king. Pero yung Ottoman Empire, ang tawag nila sa kanilang king sultan. Pero hindi sila umaamin na khalifa sila. Kasi hindi naman sila Quraysh Arab. Kasi ang khilafa sa Arab lang. So, ang nangyari sa panahon ng Abbasid, ganun nangyari. Nagkanyang-kanya lahat ng mga tao. Sobrang laki ng Abbasid ng lugar. Ito sabi niya, Kana al-wad fil alam al-Islam, ang nangyari, fi halatid da'af. Nagkaroon ng weakness. Kasi syempre, watak-watak eh. Nagigets ninyo? Kasi kapag watak-watak na, lahat ng mga lugar, hindi na sila united sa isang presidente. Kasi nga yung khilafa, hindi na makontrol ng Abbasid sa sobrang lawak at nagkanyang-kanya na lahat. At dito, kumalat lahat ng iba't ibang mga maksiyat ng kasalanan. Wanatikitul inkisam, lahat nagkaroon na ng divide and rule. Pagdating sa Central Asia, mayroon tinatawag na Seljuk. Ang Seljuk, isang malaking pamilya na nag-influence sa lugar ng Afghanistan, Pakistan, Iran, ay tinatawag na Seljuk yan. Pagdating naman sa Turk, tinatawag na mga Atrak. Pagdating naman sa Egypt, tinatawag na Batiniya, mga Fatimiya, mga Shia. Pagdating naman sa kalati ng Iraq, mga Ayyubid. Pagdating naman sa Afrika, ay tinatawag na Barbarian. So, kanyang-kanya sila. Pero hindi expected na mga tao na mangyayari sa kanila doon, sa buong Muslim. Ang nangyari doon, lahat ng mga Muslim nagkanyang-kanya sila na wala in loyalty lahat ng mga nasa gobyerno sa khilafa, sa king. At ang kontrolado na lamang ng khalifa ng Abbasid yung Baghdad, yung Iraq. Yung Baghdad ang capital city ng Abbasid. At ang huling-huling khalifa ng Abbasid na si Mu'tasim Billah. Si Mu'tasim, matanda na. At imagine niyo sa 500 years na khilafa ng mga pamilya ng Abbasid, hindi na nasanay na may digmaan yun. Sa laki ba naman ng teritoryo mo? Ang isip mo pa mag-jihad? Sa tingin ko hindi na. Ang naging khalifa siya, sobrang matanda na rin. Pero yung kanyang katandaan, nasanay sa marangya na buhay. Kasi nga, sobrang yaman ng Baghdad.